Apat na dekano, nag-away, para lang maagaw ang isang disipulo. Pero nang magsalita si Yehan, tumigil ang buong mundo. Dahil ang hinihingi niya, ang braso ng Diyos at demonyo. Kabanata 2887 hanggang Kabanata 2888. Kabanata 2887. Nang makita ito, agad na tumingin ang dekano ng silangang courtyard at ang dekano ng hilagang courtyard sa dekano ng timog courtyard na may balbas, at sinabi ng dekano ng silangang courtyard, sino ba ang gustong pumunta sa bulok mong timog courtyard? Magkompetensya ka sa akin, ang batang ito ay kasapi ng Eastern Academy ko, at maaari ko siyang bigyan ng posisyon bilang dekano ng Eastern Academy sa hinaharap. Ano bang pinag-aawayan nyo? Sa apat nating courtyard, ang South Courtyard ay masyadong mahina, ang North Courtyard ay masyadong malambot, at ang East Courtyard ay masyadong tuso. Sa palagay ko, ang West Courtyard ko ang pinakamahusay. Sa West Courtyard ko, pinakamarami ang babaeng disipulo, at lahat sila ay mga first class na kagandahan. Boy, sumali ka sa West Campus ko, at kung main love ka sa isang senior, personal ko siyang ihahatid sa kama mo. Ang mga salita ng dekano ng West Courtyard ay mas lalo pang mapangahas, na ikinahiya ng husto ng tatlo pang mga dekano. Sa sandaling ito, lahat ng babaeng disipulo ng West Courtyard ay namulan ng marinig iyon. Lahat sila ay nakatingin sa apat na dekano na tila hindi makapaniwala. Para lamang maagaw ang isang disipulo, ang apat na karaniwang mataas at napakamakapangyarihang dekano ay may ganitong nakakagulat na asal. Sa likod ng dekano ng ikaapat na courtyard, ang 10 matatandang tagapagpatupad ng batas ay napangiti ng mapait. Ngayon, dahil lamang sa isang disipulo, ang dekano ng apat na courtyard na hinahangaan ng libo-libo ay nagsisimula ng baliwalain ang kanyang imahe. Ang apat na hari at ang mga disipulo sa Xenu list ay nagkatinginan, litong-lito. Ang apat bang dekano sa harap nila ang parehong apat na dekano na mahigpit at kagalang-galang sa akademya. Hehe. Mukhang gusto talaga ng matatandang ito ang batang iyon, pero kahit sino pa, mahirap tanggihan ang ganitong tukso. Sino ba naman ang hindi, kung masyadong kakaiba ang batang yan? Napangisi si Yuntong Tian. Siyempre, sa pananaw ni Yuntong Tian, walang mali kung sumali si Yehan sa Xinwo Academy, at magkakaroon pa siya ng malaking taga-suporta. Tanungin mo si Sister Ching, sa tingin mo ba papayag ang young master? Tanong na may tuwa ni Mo Hailan. Siguro. Sagot ni Nan Wenqing, hindi sigurado. Sa ibabaw ng kawalan, tiningnan ni Yehan ang apat na dekano na nag-aaway hanggang sa mamula ang mga mukha. Napatahimik siya saglit. Pumunta siya rito upang magbigay galang sa bundok at tapakan ang mga tao na nagdulot ng kahihiyan sa Xinwo Academy. Dapat ba talaga siyang manatili? Sabi ko nga, umubo ng 2 beses si Yehan, na nagpalingon sa kanya sa apat na dekano na nag-aaway. Boy, ano sa tingin mo? Nagkibit balikat si Yehan at sinabi, sabi ko, hindi nyo ba dapat muna akong tanungin? Pasensya na, wala akong interes na sumali sa Xinwo Academy sa ngayon. Ngayon ako pumunta para sa isang bagay sa akademya nyo. Ngayon na nagtagumpay na ako sa pagbisita sa bundok, hindi ba dapat tuparin ng courtyard nyo ang pangako at ibigay sa akin ang bagay na iyon? Pagkarinig sa mga salita ni Yehan, may bakas ng panghihinayang sa mukha ng apat na dekano. Hindi nila gustong pakawalan ang ganitong pambihirang talento. Tinanggihan talaga ni Hanye ang tukso na sumali sa Xinwo Academy. Ang mga tao sa mundo ay medyo nagulat, pero bahagyang humanga rin. Sa pakikitungo ng apat na dekano sa kanya, kung sumali si Yehan sa Xinwo Academy, tiyak na magiging pambihira ang kanyang katayuan. At mula noon, may malaking tagapagtanggol pa siya. Boy, ano ba ang gusto mo sa Xinwo Academy ko? Tanong ng dekano ng South Academy. Narinig iyon, tumingin ang lahat kay Yehan. Ang pagbisita niya ay dahil sa isang bagay, pero ano iyon na sulit pag-ukulan ng ganoong pagsisikap. Ang gusto ko, ay ang braso ng Diyos Demonyo. Sa isang iglap, habang nakatingin ang lahat, sinabi ni Yehan ang salitang nagpayanig sa buong mundo. Ano, ang braso ng Diyos at Demonyo? Pagkarinig ng tatlong salitang iyon, hindi lamang ang mga tao sa mundo ang nasyok, kundi pati ang apat na dekano, ang 10 tagapagpatupad ng batas, at lahat ng disipulo ng Xinwo Academy. Hindi nila inakalang ang pakay ni Yehan ay ang braso ng Diyos Demon. Dahil pala sa magic arm kaya pumunta si Hanye. Ito ang mahiwagang kamaong minana ng Xinwo Academy. Ang kayamanang iniwan ng unang dekano ng Xinwo Academy, ang Xinwu Tiandi. Maaaring sabihin na ito ang pinakamahalagang pagmamayari ng Xinwo Academy. Sabi, kapag nakuha ang magic arm, maaari kang maging walang talo sa ilalim ng Emperor of Heaven. Ngayon gusto ito ni Hanye, kaya ba itong ibigay ng Xinwo Academy?
Kung ako ang Zinwo Academy, hindi ko ito ibibigay. Sa isang banda, kinakatawan nito ang Emperor Zinwo. Paano ibibigay ito ng basta-basta sa isang tagalabas? Mukhang mauuwi sa wala ang plano ni Hanye. Kahit nagtagumpay siya sa pagbisita sa bundok, hindi ibibigay ng Zinwo Academy ang braso ng Diyos Demonyo. Nagumpisa ang mga bulungan sa buong mundo. Sina Yuntong Tian at ang iba pa ay nagulat sa bagay na hinahanap ni Yehan, ang kilalang magic arm, ang pinakamalakas na kamao sa ilalim ng langit, ang nakakatakot na sandata, na ginamit ng Emperor ng tunay na martial arts upang sakupin ang mundo. Gusto pala ng batang ito ang magic arm. Medyo problema ito. Paano ibibigay ng Zinwo Academy ang ganoong kaalagang bagay sa isang tagalabas? Nakakunot noong sabi ni Yunchi. Mahirap talagang ilabas ng Zinwo Academy ang braso ng Diyos at demonyo, sabi ni Yuntong Tian. Pero mukhang gusto ito ng batang yan para maibalik ang naputol niyang kanang braso. Kapag nagtagumpay siya, ang lakas niya ay magiging hindi na masukat. Tumanggo ang mga malalakas na kasapi ng angkan ng yon. Alam nila na ang naputol na braso ay nakakaapekto sa tunay na lakas ni Yehan. At kapag nakuha niya ang magic arm, magiging parang tigre na nagkaroon ng mga pakpak. Tanungin mo si Sister Ching, kailangan ng Young Master ang magic arm, ibibigay kaya ito ng Zinwo Academy? Tanong ni Mo Hailan. Kabanata 2888. Nanumiti si Nan Wenqing ng may pagkapait. Young Master, sobrang taas ng hinihingi mo. Malamang hindi ibibigay ng Zinwo Academy ang braso ng Diyos at demonyo. Narinig ko na ang braso ng Diyos at demonyo ay pinanday mismo ni Emperor Zinwo gamit ang kapangyarihan ng Suprimong Diyos at demonyo. Ginamit niya ang sarili niyang kanang braso bilang kasangkapan para sa kanyang banal na kamao, at wala ni isang nasa ilalim ng Heavenly Emperor ang makakabare sa kapangyarihan ng braso ng Diyos at demonyo. Ngunit kahit hawak ng Zinwo Academy ang braso, mula noon hanggang ngayon, wala pang sinuman mula sa Zinwo Academy ang nakagamit nito. Ang hinihingi ni Hanye ay ang braso ng Diyos at demonyo, puro ilusyon. Nagngingit-ngit ang mga disipulo ng Zinwo Academy. Ang God and Demon Arm ay mismong kanang braso ni Emperor Zinwo, iniwang kayamanan ng Zinwo Academy. Ang braso ng Diyos at demonyo ang paniniwala ng Zinwo Academy, at kumakatawan kay Emperor Zinwo. Sa itaas ng kawalan, unti-unting nagsimulang kumunat ang noo ng 10 nakatatandang tagapagpatupad ng batas, samantalang ang 4 na din ay may kakaibang mga ekspresyon, kumikislap-kislap ang mga mata na parang may tinatago. Nakita iyon ni Yehan, kaya't kumunat din ang kanyang noo. Tumingin siya sa 4 na din at malakas na nagsalita. 4 na din, malinaw ang kasunduan ko sa inyong institusyon. Sa pag-akyat ko sa bundok ng Zinwo Academy, kapag natalo ako, hinayaan kong gawin ninyo ang gusto ninyo sa akin. Pero kung mananalo ako sa pagkakataon, kailangan kong kunin ang isang bagay mula sa Zinwo Academy. Balak na ba ninyong hindi tuparin ang usapan? Nagkatinginan ang 4 na din, at kitang-kita ang pagkailang sa kanilang mukha, sapagkat hindi talaga sila ang may final say dito. Kahit alam ng buong mundo na may braso ng Diyos at demonyo sa Zinwo Academy, tanging mga nasa matataas na posisyon lamang ang nakakaalam ng tunay na sikreto. Mula noon hanggang ngayon, maliban kay Emperor Zinwo, wala pang sinuman mula sa Zinwo Academy ang nagkaroon ng kakayahang makuha ang braso ng Diyos at demonyo, kahit makita man lang ito. Boy, mukhang medyo mahirap ang hinihingi mo. Sabi ng din ng South Institute ng may pag-aalinlangan. So hindi talaga balak ng Zinwo Academy to pa rin ang pangako. Hindi lumuwag ang kunot sa noo ni Yehan. Naglaan siya ng napakaraming paghahanda para sa braso ng Diyos at demonyo. Kung hindi ibibigay ng Zinwo Academy, masasayang ang lahat. Natahimik ang 4 na din. Alam naman ng buong mundo na imposibleng ibigay ng Zinwo Academy ang braso ng Diyos at demonyo sa isang tagalabas. Nang makita iyon, natawa si Yehan ng mapait. Mga salitang hindi totoo, iyan ba ang Zinwo Academy? Mukhang masyado ko kayong tiningala. Manahimik ka, bata. Nagngalit ang 10 tagapagpatupad ng batas, ngunit pinigilan sila ng din ng East Courtyard nang magsalita ito. Boy, hindi dahil ayaw ka naming pagbigyan sa Zinwo Academy tungkol sa braso ng Diyos at demonyo, pero kahit pumayag kami, hindi mo ito makukuha. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Yehan ng kalmado. Sabi ng din ng South School. Secret yan ng Zinwo Academy. Umiling si Yehan na natatawa. Ibig sabihin, wala na talagang pag-uusapan. Boy, para rin ito sa ikabubuti mo. Sabi naman ng din ng North Court ngunit tila may gustong idagdag. Hehe, kung hindi ninyo kayang tumupad sa pangako, bakit pa gumagawa ng dahilan na sobrang plastic? Napangiti si Yehan. Sige, ang Zinwo Academy bilang isa sa 5 pangunahing institusyon sa Central God Territory, halos 10,000 taon ang nangingibabaw.
Siyempre, kaya ninyong bawiin ang salita ninyo. Ako si Hanye ay mahina pa ngayon, tinatanggap ko ang pagkatalo. Kumunat lalo ang noo ng apat na din. Sa totoo lang, ayaw nilang makagalit ang isang halimaw na tulad ni Yehan. Gusto pa nga nila siyang kunin bilang disipulo ng Zinwo Academy. Sa ibaba, napailing ang mga tao. Ang pag-urong ng Zinwo Academy ay inaasahan na ng lahat. Parang hindi makukuha ng Young Master ang pakay niya sa pagpunta rito, buntong hininga ni Nan Wenqing. Ramdam niya ang galit ni Yehan, ngunit sa harap ng higanteng Zinwo Academy, kailangan niyang lunukan ang puot. Ang Zinwo Academy ay laging tumutupad sa salita. Binata, kung talagang kaya mong kunin ang braso ng Diyos at demonyo, pumasok ka sa Zinwo Academy. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matandang tinig mula sa himpapawid, malalim, malakas, at tumagal ng ilang segundo. Nagulat ang apat na din at napatingin sa loob ng Zinwo Academy. Si Din Zinwo. Tila pinapanood niya ang nangyayari. Napatingin din ang lahat. Si Din Zinwo, isang super powerhouse na nakahihigit sa apat na din, haligi ng buong Zinwo Academy. So, Senior, nangangako ka bang tuparin ang pangako at hayaan akong kunin ang braso ng Diyos at demonyo? Tanong ni Yehan habang tumitingala. Ramdam niya ang nakakatakot na lakas ng may-ari ng tinig. Muling nagsalita ang matandang tinig. Kung talagang kaya mong kunin ang braso ng Diyos at demonyo, walang sino man sa Zinwo Academy ang haarang sa iyo. Magaling. Apat na din, pakiuna ang daan, sabi ni Yehan. Ang batang ito, ayaw talagang makinig. Hindi ganoon kadaling makuha ang braso ng Diyos at demonyo. Bulong ng apat na din habang umiiling. Pagkatapos ay kumilos sila, at sa isang iglap, nawala sina Yehan at ang apat na din mula sa mundong iyon.